Siguro lahat naman tayo ay nakaranas na ng mga pagkakamali sa ating buhay. Mga maling desisyon, hindi ba? Sino bang hindi nagkamali dito? Eh di ikaw na perfect. Charot. Hello, welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia, and after 12 long days, eto na. Meron na tayong on-cam video, and syempre after 3 days na nag-replay tayo ng mga old nating mga kwento, eto na, panibagong kwento naman ang pagsasaluhan natin for today. And yes, fresh talaga ito. Ikaw ba naranasan mo ng mag-assume? Oo. Mag-assume na ikaw na, mag-assume na mahal ka, parang ganon. Ay, nako. Mga syumera tayo kung minsan eh. Huwag na nating patagalin to. Eto na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Paano kung isang araw ay bigla na lang mawasak ang mundong akala mo ay tahimik, payapa at masaya? Akala mo kompleto, perpekto, pero hindi pala. Ano ang gagawin mo kung lahat ng inaakala mong masaya at perfect sa iyong buhay ay puro pala kasinungalingan at panloloko? Dear Mama Mia, 15 long years. 15 years. Kung sasabihin mo iyon ng mabilis, parang wala lang. Parang isang bilang lang, isang yugto lang, at isang kabanata lang sa isang makapal na aklat. Pero para sa akin, 15 taon iyon ng paggising sa parehong mukha, ng pagtulog sa parehong mga bisig, ng pag-asa na ang bawat bukas ay mas magiging matibay kesa sa kahapon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jennifer. At ito ang kwento kung paano gumuho ang mundo na akala ko ay napakatibay at hindi kailanman mabuwag-buwag. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya sa Laguna. Tahimik lang akong bata noon. Yung tipo na mas pinipiling magbasa kesa sa makipaglaro sa kalye. Lagi din akong nasa honor roll. Laging nasa gilid. Hanggang sa dumating siya, Mama Mia. Si Bob. Varsity player siya. Matangkad, palangiti. Yung tipo ng lalaking hindi mo kailangang hanapin dahil siya mismo ang lalapit sa'yo. Hindi ko nga rin alam kung bakit ako ang pinili niya. Siguro dahil magkabaliktad kaming dalawa. O baka dahil ako ang taong hindi agad bumibigay at nadadala sa kanyang mga ngiti. Alam mo, gusto kita. Diretsahan niyang sabi sa akin noon, isang hapon habang nasa may likod kami ng school gym. Natawa pa ako noon, Mama Mia. Akala ko kasi biro lang. Pero hindi siya umalis. Hindi siya basta-basta sumuko at sa huli, ako din ang bumigay. Matatawag mo kaming high school sweethearts, Mama Mia. Yung tipo ng relasyon na pinagtatawanan ng iba kasi hindi naman daw magtatagal. Kasi puppy love lang naman daw. Pero pinatunayan naming mali silang lahat. Kasi kami, tumagal kami. Nagtapos kami ng kolehiyo nang magkasama pa rin kaming dalawa. Nagpakasal din kami sa edad na 25. At sa araw ng kasal namin, habang hawak niya ang kamay ko, bumulong siya sa akin.
hinding-hindi kita sasaktan. Hinding-hindi kita bibitawan kahit na ano pa man ang mangyari. Alam mo ba kung gaano kasarap yon marinig mula sa lalaking asawa mo na at kakakasal nyo lang, Mama Mia? Napakasarap ng mga salitang yon, na para bang idinuduyan ako sa alapaap habang sinasabi niya sa akin ang mga bagay na yon. At dahil napakasarap sa pakiramdam, pinaniwalaan ko yun, Mama Mia. Buong buo. Walang kahit nakatiting na pagdududa. Ikaw ba naman? Halos isang dekada na kayong magkarelasyon. Magdududa ka pa rin ba? Pinili naming magsimula sa maliit ni Bob. Isang simpleng bahay lamang sa may Santa Rosa ang aming nirentahan. Hindi kalakihan, pero sapat na para sa 2 taong punong-puno ng mga pangarap. Unti-unti, Mama Mia, ay nadadagdagan ang miyembro ng aming pamilya. Unti-unting lumalaki ang pamilyang binuo namin ni Bob, hanggang sa naging 3 na nga ang anak naming 2. 3 dahilan kung bakit araw-araw akong bumabangon kahit pagod na pagod pa ako at kulang pa sa tulog. Mama Mia, may pangarap ako noon. Hindi po ako yung mga babaeng nangarap na maging housewife. No offense sa mga gusto ng ganung buhay. Ako kasi, Mama Mia, pangarap ko pong maging lady boss. Sa corporate, gusto ko may posisyon ako. At nakuha ko naman yun. Kahit na sobrang hirap ang pagsabayin ng pagiging asawa, ina, pati na rin pagiging empleyado. Unti-unti ay umaangat na rin ang pwesto ko sa opisina. Pero nang dumating ang pagkakataon para kay Bob, isang malaking kumpanya ang kumuha sa kanya. Kumpanya na nakadestino sa Makati. Mama Mia, dahil doon, dahil asawa ko, trabaho nating mga babaeng mag-submit sa ating mga asawang lalaki. Kaya kahit wala pa mang sinabi sa akin si Bob, ako na po ang unang nagsabi at nagkusa. Ako na ang bahala dito sa bahay, sabi ko. Hindi niya ako pinilit, Mama Mia. Hindi niya ako inutusan. Pero pinili ko yun. Kasi alam ko naman, mas malaki ang pagkakataon ni Bob. Mas malaki ang sasakurin niya. Kaya mas malaking ginhawa din ang maidudulot nito sa aming pamilya. Hindi din naman pwedeng parehong wala ang presensya ng 2 mga magulang sa buhay ng 3 maliliit na bata. Kaya naman pinili ko siya, Mama Mia. Pinili ko ang mga anak namin. At pinili ko ang aming pamilya. Habang umaakyat ang ranggo ni Bob sa kanyang bagong trabaho, ako naman ay unti-unting nawawala sa sarili kong mundo. Ako ang gumigising nang wala pang 5:00 ng umaga. Ako ang naghahanda ng mga baon. Ako ang nakikipag-meeting sa mga guro at pumupunta sa eskwelahan. Ako ang nagbabudget ng bawat sentimo ng pera namin. At sa gabi, kapag tulog na ang lahat, doon ako umiiyak, Mama Mia. Hindi dahil pinagsisisihan ko ang buhay na aking pinili, kundi dahil sa pagod. Mama Mia, 2 buwan bago gumuho ang mundo ko, ay may isang bagay na nangyari. Isang bagay na hindi ko po inaasahan. Jennifer, kailangan ka namin sa Cebu, sabi ng boss ko. Oo nga pala, Mama Mia. Nagtatrabaho pa rin po ako nito. Kaya lang, hindi ko po kinuha yung promotion na dapat ay para sa akin. Yung promotion na ang ibig sabihin ay madidestino ako sa malayo. Makukulangan ang oras ko sa aking pamilya.
Hindi ko tinanggap yun para matanggap ni Bob yung kanyang magandang posisyon sa trabaho. Mama Mia, tinanong ko yung boss ko. Sir, Cebu po talaga? Napakalayo nun. Ilang araw po ba? 1 linggo. Nag-resign kasi yung counterpart mo doon. Importanteng nandun ka para matrain yung bago. At isa pa, may business conference din doon. Para na rin ikaw na ang umattend para sa ating branch. Business trip, Mama Mia. Halos hindi ako makapaniwala. Ako? Ako na tumanggi sa promotion, ilang buwan na ang nakakaraan? Matagal na akong hindi umaalis. Matagal na akong hindi nagtatrabaho ng ganito. Nang hindi nalayo sa pamilya ko. Pinag-isipan ko yun ng mabuti, Mama Mia. Inisip ko, kung tatanggihan ko ito, baka mawala na talaga ng amor ang mga boss ko sa akin. Kaya pinili ko po na puntahan yon. Sabi ko, 1 linggo lang naman. Mama Mia, nung sinabi ko yun kay Bob, ay agad naman siyang tumango. Abay, oo naman. Matagal-tagal na rin bago ka hindi nakaalis dito, 'di ba? Isipin mo na lang din na parang bakasyon mo yan nang malayo sa mga bata. Yun naman talaga ang isa sa mga bagay na ikinakatuwa ko sa asawa ko. Kasi Mama Mia, kahit na maganda na ang posisyon niya sa kumpanya, never pa rin niyang pinaparamdam sa akin na mas maliit ako. Kapag meron akong gusto, lagi din naman niya akong pinagbibigyan. Kasi bihira din naman akong humiling. At sa loob ng ilang buwan mula nung nagsakripisyo ako at hindi tinanggap yung promosyon na para sa akin, ngayon lang ako humiling ng ganito. At agad namang umoo si Bob. Habang nag-e-empake ako, Mama Mia, ewan ko pero pakiramdam ko parang may mali. Hindi ko maipaliwanag ng mabuti sa sarili ko. Parang may bahagi sa akin na ayaw umalis. Parang may boses na bumubulong na huwag kang tumuloy. Naranasan nyo na ba yun? Naranasan nyo na ba na parang sarili nyo mismo ang pumipigil sa inyong gawin ng isang bagay kahit napayag naman ang lahat ng tao sa paligid mo? Pero habang nag-e-empake ako, ay niyakap ako ni Bob mula sa likod. Mainit. Pamilyar ang yakap na yon. Mapagkakatiwalaan. O baka, yun lang ang pinili kong paniwalaan. Baka yun lang ang akala ko. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Kaya ko ang mga bata. 1 linggo lang naman yan, diba? Ngumiti ako. Alam mo, Bob, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sabi ko. At dun siya bahagyang natawa. Mahinang tawa lang. Yung halos hindi mo marinig kapag may ibang ingay sa paligid. Hindi mo kailangang malaman kung anong gagawin mo kung wala ako. Sabi niya at hinalikan pa ako sa ilong at sa labi ko. Kung alam ko lang, Mama Mia, na yun na pala ang huling pagkakataon na maririnig ko ang katotohanan sa bibig niya. Agad akong lumipad papuntang Cebu at tunay nga naman yung sinabi ni Bob. Parang naging bakasyon ko ang pag-alis kong ito. Kasi hindi ko kailangang maging aligaga sa umaga. Magluto, maghanda ng mga baon, maghanda ng mga gamit ng mga bata at maghatid. Walang ganon. Noong 3 gabi ko na sa Cebu, tahimik ang kwarto ng hotel. Malamig ang hangin na nagmumula sa aircon. At ako nakaupo sa kama. Hawak ko ang cellphone na hindi sa akin. Kay Bob, Mama Mia. Kung tinatanong niyo kung bakit ko dala yun, hindi po dahil kinuha ko o may pagdududa ko. Nabasag kasi ang phone ko bago ako bumiyahe.
Nahulog ito mula sa countertop ng aming lababo. Hindi sinasadyang masagi ito ng bunso naming anak. Kaya naman, hiniram ko na lang ang spare phone ng asawa ko. Isang simpleng bagay kung tutuusin, Mama Mia, isang maliit na desisyon na naging simula ng aming katapusan. Sa totoo lang, Mama Mia, matagal ko na pong alam na may spare phone ang asawa ko. Ang lagi niyang sinasabi, kaya daw siya may ganon, ay yung isa para daw sa communication at yung isa naman ay para sa kanyang sarili. Nandun ang kanyang mga movies, ang kanyang mga games at kung ano-ano pa. Hanggang sa hindi ko inaasahan, hindi ko pala tinanggal yung SIM doon. Dual SIM kasi yun, Mama Mia. May SIM 1 at SIM 2. Agad ko na lang basta pinasok yung SIM card ng cellphone ko at dinala iyon. Hanggang sa nung gabi ngang iyon, may pumasok na isang mensahe. Hindi ko kilala ang pinagmumulan nung numero. Binuksan ko yun, Mama Mia. Ang cellphone ng asawa ko ay may MMS o multimedia. Ibig sabihin, pwedeng makatanggap ng letrato. At yun nga ang laman ng cellphone na yun. Ang laman ng mensahe na yun. Isang letrato. Mabagal ang paglo-load ng picture na yun, Mama Mia. Na para bang sinasadya ng tadhana na pahabain ang sandaling iyon. Hanggang sa luminaw nga. At dun tumigil ang mundo ko. Mama Mia, isang babae. Isang babae yung laman ng letratong yun. Nakahiga ng patalikod sa loob ng kama ko. Sa loob ng kwarto namin ng asawa ko. Kung paano ko nalaman yun, syempre kwarto namin yun. Alam ko ang kobre kama, alam ko ang mga unan, alam ko kung paano ilagay yung mga side table. Kaya kilalang kilala ko ang silid na yun. At ang mas masahol pa, Mama Mia, suot-suot niya po yung aking bathrobe. Hindi iyon pwedeng pagkakamali lamang. Hindi iyon pwedeng sabihin mong aksidente lamang. Alam ko ang bawat detalye ng kwartong yun. Ang kurtina, ang lampshade, pati posisyon ng mga unan. Lahat. At sa letratong iyon, hindi ako yung babaeng iyon. Hindi akin yung figurang iyon. Hindi ako yun dahil kilala ko ang sarili ko. May caption pa ang selfie na yun o ang picture na yun. Can't wait until you're back in my arms. Parang may malamig na bagay na pumulupot sa puso ko. Hindi ako makahinga, Mama Mia. Hindi ako makagalaw. Pero hindi ako sumigaw. Hindi din naman ako nagwala. Hindi ako nasira sa sandaling iyon. Sabi ko nga sa inyo, mula pagkabata ako ay tahimik po ako. Kilala akong kalmado ng mga magulang at pamilya ko. Sa halip, Mama Mia, may isang bagay na nabuo sa loob ko. Isang malamig, tahimik, at isang mapanganib na desisyon ang naisip kong gawin noon. Nanginginig ang kamay ko habang nagtatype. Pagkatapos, Mama Mia, sinigurado kong ang message na yon ay isesend ko sa SIM ni Rob, sa SIM ni Bob at hindi sa SIM ko. Oo, nagtatype ako bilang si Bob at hindi bilang si Jennifer. Send me more, baby. Sabi ko. Halos agad ang naging sagot nung maisend ko ang mensaheng yon. Parang sabik. Parang matagal nang hinihintay. Isa pang letrato, Mama Mia. Mas malinaw, mas malapit, at mas personal.
Wala po yung mukha niya. Mula lieg, pababa hanggang legs lang yung picture na yun. "Anything for you, my lion?" Sabi niya. Lion. Lion. Alam mo bang yun din ang tawagan naming dalawa ng asawa ko kapag nasa loob kami ng kwarto? Lihim yun namin. Amin lang yun. Mama Mia, yun ang tawagan namin ng asawa ko kapag nagsisexy time kaming dalawa. Lion at tiger. At sa isang iglap, tila nagbago ang lahat. Nawala ang lahat sa akin. Ang tiwala ko kay Bob, ang pagmamahal na akala ko ay napakatibay at panghabang buhay. Ang 15 taon naming pagsasama bilang mag-asawa. Pero hindi ako umiyak, Mama Mia. Siguro hindi pa. Sa halip ay medyo napangiti ako ng mapait. Hindi dahil sa masaya ako, kundi dahil may plano ako. Pinaglalaruan niyo ako? Pwes, maglalaro tayo. Bulong ko. At sa unang pagkakataon, hindi ko po naramdaman ng mas mabuti yung sakit. Mas naramdaman ko yung kagustuhan ko na makaganti, Mama Mia. Inisip ko, hindi pwedeng basta-bastang makawala at makalayo si Bob sa kanyang ginawa sa akin. Lalo na ang babaeng ito. Sa kama ko pa talaga. Sa kwarto ko pa talaga. At damit ko pa talaga ang gamit niya. Ibig sabihin, alam niyang may asawa ang kinakalantari niya. Paano niya hindi malalaman ibahay namin yon? Meron akong mga wedding pictures na nagkalat sa wall ng bahay na yon. Kaya alam niya na may asawa yung lalaking tinatawag niyang Lion. At hindi ako papayag na basta-basta sila makakaalis. Hindi ako papayag na magiging masaya silang dalawa habang ako ay miserable. Kung nasaktan man ako, sisiguraduhin kong babagsak din sila. Pag-uwi ko, niyakap ko ang mga anak kong sumalubong sa akin. Mainit ang kanilang mga yakap. Totoo. At alam mo ba kung anong mas nakakagulat? Napakalinis ng kanilang mga itsura, Mama Mia. "Mami, miss na miss ka namin." Doon ako napaiyak. Napaiyak ako ng lihim pero walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Kawawa naman ang mga batang to. Hindi nila alam na ang kanilang pundasyon ay unti-unti nang sinisira. At alam kong walang kasalanan ng mga batang to. "Nasaan ang daddy niyo?" tanong ko. Nagkatinginan sila. Isang simpleng galaw. Pero sapat para maramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Hindi naman na masyadong bata ang mga anak ko, Mama Mia. At alam kong matatalino sila. Kaya alam kong may mga question din sa utak nila. Mami, ano kasi, mula yesterday, hindi po masyadong umuuwi si daddy dito sa bahay. Pero nung mga nakaaraang araw, dun po kami kina lola natutulog kasi sabi niya, nag-overtime daw siya sa work. At dun, Mama Mia, nabuo ang huling peraso ng puzzle sa utak ko. Hindi lang pala ako ang niloloko ng lalaking to. Iniiwan din niya ang mga anak namin para sa ibang babae. Pero ang hindi ko inaasahan, Mama Mia, ay meron pa palang isang lantarang katotohanan na ihahampas sa akin ng tadhana. Mama Mia, nasa banyo ako ng gabing iyon. Nakaupo ako sa malamig na tiles. Hawak ko pa rin yung spare phone ni Bob. Tinitigan ko pa rin yung litrato ng paulit-ulit. Hanggang sa may napansin ako.
Isang bagay na hindi ko agad nakita nung una kong pagmasdan ng letratong yun. May salamin sa likod. Dahil Android ata yung cellphone na ginamit niya, may pa-blur effect pa sa paligid. Pero Mama Mia, makikita mo pa rin na may isang refleksyon. Malabo. Pero kapag kilala mo ang tao, kahit malabo pa ito, makikilala mo pa rin siya. Mama Mia, ang isang kamay, yung kamay na may hawak ng cellphone habang nagsiselfie siya, mula sa kanyang lieg pababa, ay nakita ko at may napansin ako sa kanyang hintuturo. May maliit na crescent moon tattoo. Napapikit ako. Mahigpit. Parang umaasa na sa pagdilat ko ay mawawala iyon. Na maglalaho ang lahat ng napansin at nakita ko. Pero hindi. Kilala ko ang tattoo na yun, Mama Mia. Dahil ako ang kasama niya nung pinatattoo niya iyon sa kanyang hintuturo. Mama Mia, mas masakit pa lang katotohanan kapag nalaman mong hindi lang isang tao ang nagtraidor sa'yo, kundi dalawang tao na pinagkakatiwalaan mo ng husto. Mama Mia, ang babaeng yun ay si Maddie. Hindi lang siya isang basta kaibigan ko. Hindi lang siya isang babaeng basta parte ng buhay ko. Siya ang isa sa mga buhay ko noong mga panahong wala pa po si Bob. Mama Mia, magkasama kami ni Maddie mula pa nung mga bata pa lamang kami. Oo, mula pa elementarya, nung wala pa si Bob sa buhay ko. Magkasama kami noon na umiyak sa unang sugat habang naglalaro kami sa kalsada nung pinilit nila ako. Ayoko sanang maglaro noon dahil ang gusto ko nga ay nasa loob lang ako ng bahay. Pero dahil kay Maddie, sumama ako sa labas. At dun nga, nadapa kami habang tinuturuan niya akong magbisikleta. Magkasama kami ni Maddie na mangarap sa buhay. Siya ang unang taong tinawagan ko noong nag-propose na sa akin ng kasal si Bob. Siya pa ang nag-ayos ng buhok ko sa araw mismo ng kasal ko. At siya ay ninang ng panganay at bunso kong anak. Alam mo, higit pa yata sa kapatid ang turing ko sa'yo. Sabi ko sa kanya noon, ako man din, Jennifer, kahit magpinsan lang tayo at mag-best friend, higit pa sa kapatid ang turing ko sa'yo. At naniwala ako dun, Mama Mia. Naniwala ako na higit pa sa magkapatid ang turingan namin sa isa't isa. Na para kaming magkakambal na hindi maipaghiwalay. Pero ngayon, yung tinuturing kong kapatid, siya pala ay nakahiga sa kama ko habang wala ako. Siya ang may suot-suot ng bathrobe ko. At siya ang kasama ng asawa ko sa kama kapag hindi ako nakatingin sa kanila. Hindi. Bulong ko. Pero walang silbi ang pagtanggi. Nasa harap ko na at sinampal na sa akin ang katotohanan. At sa puntong yun, Mama Mia, para po akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang pangangaliwa ba ng asawa kong si Bob? O ang katotohanan ba na ang kasama niya habang niloloko at pinagsisinungalingan niya ako ay ang mismong best friend / kapatid / pinsan ko? Umiyak ako. Tahimik akong umiyak habang nakaupo sa malamig na tiles. Hindi ako gumawa ng eksena.
Ang luha lang mula sa aking mga mata ang tuloy-tuloy na tumulo. Sabi nila may dalawang uri raw ng sakit. Yung isang sakit, yung sumisigaw ka para mailabas mo, para maging okay ka. Yung pangalawa naman ay yung tahimik kang namamatay. At ako, Mama Mia, ang sakit na nararamdaman ko nung mga panahon na yun ay yung pangalawa. Parang nasa ilalim yung sakit. Pero habang nasa ilalim yung sakit ay may ibang bagay na umuusbong sa puso ko. Galit. Hindi galit na mainit. Hindi galit na pumuputok at sumasabog. Kundi yung galit na malamig. Yung galit na kalkulado. Yung galit na kapag naging buo ay masyadong mapanira. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras akong nakaupo sa malamig na sahig ng tiles. Hanggang sa pinunasan ko ang luha sa mga mata ko. Parang isa-isa kong tinanggal ang bakas ng luha sa aking pisngi na para bang isang ritual. Pinaglalaroan niyo ako, ha? Pwes tatapusin ko ang larong to. Bulong ko habang nakatingin sa salamin. Hindi ako lalayo. Hindi ako magtatago. Sisirain ko sila. Sisirain ko sila sa paraang ginawa nilang pagsira sa akin. Mama Mia, 2 araw matapos akong makauwi ay parang normal lang na araw. Parang walang nagbago. Pero sa loob ko, tila may bagyong unti-unting nabubuo. Bagyong napakalakas na handang manira ng lahat. Gumigising pa rin ako ng maaga. Siyempre, naghahanda pa rin ako ng mga baon at pagkain ng mga anak ko. At habang kumakain sila ng almusal, habang sinusuklayan ko sila isa-isa at inaayos ang mga baon nila, pinagmamasdan ko ang mga anak ko. Tumatawa, nagkukwentuhan, masaya. At doon ko naramdaman kung bakit hindi ako kailangang malugmok. Kung bakit hindi ako pwedeng masira ng tuluyan. At kung bakit kailangan kong maging matatag. Para sa kanila. Para sa mga anak ko at hindi para sa akin. Oh, bilisan nyo na dyan. Sabi ko, malilate na kayo. Okay po, sabi nila. Mama, pupunta po ba dito si Tita Maddie? Tanong sa akin ng bunso kong anak. Bakit niyo naman naitanong? Kasi nung wala ka, Mama, lagi siyang pumupunta dito eh. Alam mo, mabait si Tita Maddie. Inaalagaan niya kami kapag wala kami dun kina Lola. Humigpit ang dibdib ko, Mama Mia. Ang sakit sa loob na para bang ginagamit din nila ang mga anak ko. At ang sakit sa loob na pati mga anak ko ay nagtitiwala sa kanya. Ang hindi nila alam yung tinatawag nilang mabait na Tita Maddie, yun pala ay parang isang anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng aming pamilya. Habang inaayos ko ang mga bata ay lumabas si Bob mula sa kwarto. Nakasuot ng pamilyar na damit, amoy pamilyar na pabango. At kung titignan mo siya, mukhang pamilyar na tao sa akin. Good morning, beautiful. Bati niya sa akin. Lumapit pa siya at hinalikan ako sa pisngi. At dun nakaramdam ako ng pandidiri, Mama Mia. Nandidiri ako sa kanya. Kinapa ko ang puso ko. Nandun pa ba ang pagmamahal? Wala na. Wala na ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Wala na ang kilig. Wala na ang tiwala. Ang natira na lang ay pagkamuhi, pandidiri. Ngumiti ako. Yung ngiting
Alam kong hindi abot sa mga mata ko. Kung magaling siyang magpanggap, pwes mas gagalingan ko. Good morning, handsome. Sige na, mag-ayos ka na, baka malate ka sa trabaho. Sabi ko. Mama Mia, wala akong pinakita sa kanya na kahit na ano. Wala akong pinaramdam sa kanya na may alam ako. Siyempre, kailangan ko munang magpanggap. Kinabukasan, naghanda ako. Hindi bilang isang asawa, hindi bilang isang kaibigan ni Maddie, kundi bilang isang hukom sa mga nagawa nilang kasalanan. Tinawagan ko siya. Maddie! Hi, Beshi! Uy, Maddie, dinner naman tayo bukas. Celebrate natin, ang ganda kasi ng trip ko eh. Tapos, sabi pa ng boss ko, bibigyan daw niya ako ng raise. Talaga? Masigla ang boses niya. Masaya. Walang bahid ng konsensya. Mama Mia, sa totoo lang, part of me, alam kung bakit ko siya tinawagan muna. Kasi gusto ko rin talagang makita na magigilty man lang siya. Pero nung wala akong naramdaman na ganun mula sa kanya, dun na sumabog ang puso ko. Of course, Beshi. Kita tayo ha? Sabi niya. Beshi, sweetie. Kung dati yung mga tawagan naming iyon ay nakakagaan sa pakiramdam, ngayon yun ay parang isang lason. Niluto ko ang mga paboritong ulam ni Bob. Kare-kare, fried chicken. Ginamit ko pa ang wedding china namin na regalo sa amin ng isa sa aming mga ninong. Yung mga bagay, yung mga mamahalin na hindi mo basta-basta nilalabas, nilabas ko nung gabing yon. Mama Mia, yung mga bata ay binigay ko muna sa mga magulang ko. Kasi weekend din naman, kinabukasan, walang pasok. Sabi ko, hihingi lang muna ako ng oras para sa aming dalawa ng asawa ko. Naintindihan naman yun ng mga magulang ko, kaya bukas palad din naman nilang tinanggap ang aking mga anak. Pagkatapos kong magluto nung gabing yon, ay nagbukas pa talaga ako ng mamahaling wine na binili ko pa sa supermarket matapos kong maihatid ang mga anak ko sa bahay ng mga magulang ko. Kung masisira man ang gabing yon, sisiguraduhin kong maganda ang simula. Mama Mia, dumating sila. Magkasama. Ang rason nila, madadaanan din naman ni Bob ang opisina ni Maddie. Kaya dinaanan na lamang niya ito para hindi na ito mag-commute at para hindi na rin daw ma-traffic. Ang hindi nila alam, hindi nila kailangang magpanggap. Hindi nila kailangang magkaroon ng iba't ibang mga alibay dahil alam ko na. Nakangiti pa si Maddie sa akin. Yumakap, humalik sa pisngi ko ang ahas kong kaibigan. Na para bang walang nangyari. Na para bang wala siyang ginagawang masama. Ang bango naman, sabi niya habang pumapasok sa loob ng kusina. Tumingin ako sa kanya. Diretso ang tingin na yun. Matagal. Siyempre, pinaghandaan ko to, sabi ko. Umupo kaming tatlo dun sa mesa. Tahimik. Kung hindi mo alam kung anong mangyayari, iisipin mong normal lang yon. Pero hindi normal yon. Hanggang sa nagsalita ako. Teka nga, bago tayo kumain, may ipapakita muna ako sa inyo. Sabi ko. Ano yan, Beshi? Yan na ba kung magkano ang raise mo sa trabaho? Ngumiti ako sa kanya. Yung ngiting nangungut siya. Hindi ko alam kung umabot ang mensaheng iyon sa kanya, Mama Mia. Tumayo ako at ikinabit ko ang phone sa TV. Yun bang mirror? Ganon, Mama Mia. At sa isang pindot, lumabas ang katotohanan. Isang letrato. Letrato ng babaeng
nakahiga patalikod sa kama ko, nakasuot ng robe ko. Doon ay nalaglag ang tinidor ni Maddie, Mama Mia, na para bang alam niya kung sino ang babaeng yon. Tinignan ko ang mukha ni Bob at namuti din ang pagmumukha niya. Interesting, sabi ko, kalmado. Hindi ko maalalang kinunan ko to eh. Pagkatapos, sunod-sunod na parang slideshow na lumabas sa aming telebisyon ang mga larawan, ang mga screenshots ng mga mensahe. Tapos Mama Mia, pinalaki ko pa talaga, zoom in, yung screenshot ng may mensaheng may layon. Tahimik. Kung wala mang bagyo sa labas, siguro nagkaroon na ng bagyo sa loob ng bahay namin. Mabigat ang katahimikan na namayani habang isa-isang lumabas sa telebisyon ang mga ebidensya ko. Jennifer, sabi ni Bob. Ano, mag-e-explain ka? Ngumiti ako. Go ahead, mag-explain ka. Pero wala siyang masabi dahil walang sapat na salita para ipaliwanag ang isang pagtataksil. Mahigit 20 taon. Mahigit 20 taon tayong magsama. Bob, at ikaw, mahigit 20 taon din. Halos 3 dekada. 3 dekada akong nagtiwala sa'yo. Harap ko kay Maddie, Mama Mia. Umiiyak siya. Kung kanina ay parang ang saya-saya niya, na parang hindi siya nakokonsensya, ngayon ay tila nagbago ang narrative. Tila nakonsensya siya bigla. Pero hindi ako naawa sa pag-iyak-iyak niyang yun. Hindi namin sinasadya, sabi ni Maddie. Tumawa ako, yung tawang malakas, pero hindi tawang masaya. Yung mapait, yung malamig. Hindi sinasadya, ulit ko. Paulit-ulit kayong nagkita. Ginamit niyo pa ang bahay ko, ang kama ko, ang mga anak ko. Kaharap niyo pa habang gumagawa kayo ng hindi maganda, tapos sasabihin niyong hindi niyo sinasadya. Tumahimik silang dalawa. At doon ko binigay ang huling suntok, Mama Mia. May choice kayo. May choice kayo. Pero pinili nyo lang na magloko. Pinili nyo lang na saktan ako. Pinili nyo lang na lokohin ako at sirain ang tiwala ko. Tumingin sila sa akin. Ngayon, ang gawin nyo, sumama kayo sa akin. Pumunta kayo sa mga bahay ng mga magulang ninyo. Mauna tayo dun sa bahay ng mga magulang mo, Bob. Aminin mo sa kanila ang totoo. Pagkatapos, pumunta tayo sa bahay ng mga magulang ko at aminin ninyo sa kanilang harapan. At sa harap ng mga anak ko, ang ginawa ninyo. Sabihin nyo lahat. At panghuli, dun tayo sa mga magulang mo, Maddie. Nagulat si Bob. Anong gusto mo? Masira kami? Hindi mo kami mapipilit na gawin yan? Lumapit ako. Dahan-dahan. Siguro nga hindi. Pero sa dami ng ebidensya na meron ako, tingin nyo ba hindi nila malalaman? At Bob,
kung gusto nyo pang makita ang mga anak mo pagkatapos ng annulment proceedings nating dalawa, gagawin mo ang gusto ko. Mama Mia, 20 minuto. Alam ko dahil tinignan ko ang relo na nasa dingding ng aming sala. 20 minuto. Yun lang ang pagitan ng kasinungalingan at katotohanan. Sige. Sige. Pumapayag ako. Natigagal si Maddie. Hindi ako papayag. Ano? Nahihiya ka ngayon? Nahihiya ka sa pagiging kabit mo? Sige. Pero ipapadala ko sa mga magulang mo, pati na rin sa trabaho mo, Maddie, ang lahat ng ebidensya na meron ako. Tingin nyo ba nasa cellphone lang yan lahat? Tingin nyo ba bobo ako? Natahimik si Maddie. Kinuha ko ang susi ng sasakyan mula sa lagayan ni Bob. Ano, lalabas kayo dyan? O ako na lang ang magdadala ng mga ebidensya dun sa mga taong ayaw nyong makakita nito? Mama Mia, dahan-dahan silang sumunod sa akin. Sa pagkakataong to, halos hindi sila magkalapit sa isa't isa. Na para bang natatakot silang maglapit. Para bang natatakot silang muli akong sumabog. Pagpasok ko sa driver's seat, ay binuksan ni Bob yung passenger seat na katabi ko. Huwag ka dyan umupo. Bakit ka tatabi sa akin? Doon ka tumabi sa kabit mo. Natigagal si Bob. Ano? Ayaw kitang makatabi, Bob. Nandidiri ako sa'yo. Dahan-dahan niyang isinara ang passenger seat pagkatapos ay pumunta siya sa likuran. Magkatabi silang dalawa ni Maddie pero malaki din ang agwat ng kanilang inuupuan. Una naming pinuntahan ang mga magulang ni Bob. Pagdating namin doon, Mama Mia, ay gulat na gulat sila dahil mag-aalas 9 na noon ng gabi. Medyo malayo po ang biyahe pero wala akong pakialam. Nag-stop by pa talaga ako sa isang gas station para magpa-full tank. Oh, bakit naparito kayong tatlo? Sabi nila nung makita nila kami. May sasabihin daw po silang dalawa sa inyo. Lumingon sa akin ang lahat, pati si Bob at si Maddie. Na tila ba nagmamakaawa ang kanilang mga muka, Mama Mia, na wag kong ituloy ang binabalak ko. Pero syempre, hindi ko binago ang desisyon ko. Anong sasabihin nyo? Tanong ng nanay ni Bob. Ma, ano kasi? Sabihin nyo na, marami pa tayong pupuntahan. Jennifer, ano to? Tanong ng tatay ni Bob. Itanong nyo dyan sa dalawang yan. Ma, Pa, sorry po. Nagkamali po kami ni Maddie. Tumawa ako ng mapakla. Nagkamali. Ang pagkakamali, yung bagay na hindi nyo sinasadya. Pero yung bagay na paulit-ulit nyong ginawa, bagay na dinala nyo pa talaga sa bahay ko, hindi yun pagkakamali. Kundi panluloko yun. Pagsisinungaling yun. Mama Mia, sa mukha ng mga magulang ni Bob, alam kong naiintindihan na nila ang nangyayari. Agad hinampas ng nanay niya si Bob sa mukha. Pagkatapos ay hinila niya ang buhok ni Maddie. Ang tatay naman ni Bob ay sinuntok itong si Bob, Mama Mia. In fairness naman talaga sa mga biyanan ko, hindi mga konsentidor. Pagkatapos nun ay ako na ang pumutol sa gulo. Sige po, may pupuntahan pa po kami. So saan kayo pupunta? Sa ibang mga tao na kailangang makaalam ng totoo. Doon parang
Umatras ang nanay ni Bob, Mama Mia. Jennifer, baka naman pwede nating pag-usapan to. Hindi na po. Ayoko na pong makipag-usap. Pagkatapos noon ay nauna na akong pumasok sa sasakyan. Ano? Susunod ba kayo o hindi? Dahan-dahan silang naglakad papunta sa akin. Si Maddie ngayon, Mama Mia, ang mukha niya, kalat-kalat na po ang makeup niya. Tapos, magang-magana ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Habang bumabiyahe kami papunta sa mga magulang ko, ay umiiyak na si Bob. Wag mo namang gawin to. Please, alam kong nagkamali kami. Pero parang wala akong narinig. Nilakasan ko pa ang volume ng radyo sa dinadrive ko, Mama Mia. At alam mo ba, napunta pa talaga kami sa isang FM station na ang topic ay pangangaliwa. Grabe naman talagang coincidence to, sabi ko. Tapos natatawa ako, nagko-comment ako dun sa sinasabi dun sa radyo. Isang babae ang nag-share na umiiyak dahil niloko siya ng boyfriend niya. Yung dalawa sa likod, tahimik. Hanggang sa dumating kami sa bahay ng mga magulang ko. Ako ang nag-doorbell, Mama Mia. Ni halos ayaw nilang bumaba. Naunang bumaba si Bob kaysa kay Maddie. Si Maddie, alam kasi niyang mahal din siya ng mga magulang ko gaya ng isang anak. Dahil mula elementarya, magkasama na talaga kami. Kaya nahihiya siguro siya. Oh, nandito kayo. Susunduin niyo na ba ang mga bata? Nasaan po ang mga bata, Ma? Tanong ko. Andito, pasok kayo. Sige po. Bob, pumasok ka na. Pagkapasok ni Bob, agad kong binuksan ang sasakyan at hinila palabas si Maddie. Umiiyak siya, Mama Mia. Nagmamakaawa na itigil ko na ang lahat. Pwede ka namang hindi bababa. Pero sige, isisend ko na to sa boss mo, sa HR ninyo. Diba? Devoted na Christian yung boss mo? Tingin mo ba, hindi ka niya sisitantihin sa trabaho? Doon ay bumaba siya. Sumunod siya sa akin sa loob at nagulat pa ang mga magulang ko nung nakita nila si Maddie. At lalo silang nagulat sa itsura nito. Maddie? Oh, bakit ka rin nandito at bakit ganyan ang itsura mo? Tanong nila. Ang mga bata ay nasa loob na, nakaupo. May sasabihin si Bob sa inyo, Mapa. Mga anak, may sasabihin sa inyo ang daddy ninyo. Mama Mia, doon ay yumuko si Bob. Halos lumuhod pa siya sa harap ng mga magulang ko. Ang nanay ko ay halos hindi na makahinga sa sobrang pag-iyak nung sinabi na ni Bob ang nagawa niya. Pero alam mo ba kung anong mas nakakadurog sa akin, Mama Mia? Ang iyak ng mga anak ko. Narinig ko ang pag-iyak nila. Mahina sa una hanggang sa lumakas. At doon ako tuluyang nadurog. Hindi dahil sa kanila kundi dahil sa mga anak ko. Daddy, bakit? Tanong ng panganay ko. Mahal mo ba kami, Daddy? Tanong naman ng bunso ko. At Tita Maddie, bakit mo inaagaw sa amin ng daddy namin? Tanong ng pangalawa kay Maddie. Mama Mia, yung ama ko ay sinuntok na ng sinuntok si Bob. Hindi ko talaga siya pinigilan. Wala akong pakialam kung dumugo o masira man ang nguso niya. Kaya lang nung nag-iiyakan na ang mga bata, dun na ako nagpagitna sa kanila. Mapa, kayo na muna ang bahala sa mga bata. May pupuntahan lang po kami. Babalik din po ako agad. At ang huli naming pinuntahan ay ang mga magulang ni Maddie. Hindi ko na po idedetalye ang lahat tungkol sa kaniyang mga magulang.
Pero na-ospital po ang tatay ni Maddie pagkatapos nitong malaman ang lahat. Inatake po ito. Nagkaroon ng mild stroke dahil sa tindi ng emosyon. Pagkatapos nun ay iniwan ko na sila doon sa bahay mismo ni Maddie. Dinala ko yung sasakyan. Pumunta ako sa bahay ng mga magulang ko. Pinatulog ko muna ang mga bata. Hindi ko sila dinala pa uwi sa bahay. Nung nakabalik na ako, doon ako napaiyak, Mama Mia. Hindi na ako nagtanong sa sarili ko dahil alam kong tapos na ang lahat. Pero napaiyak na lang talaga ako ng tuluyan. Kinuha ko yung robe ko. Yung puti. Yung mamahalin kong robe na niregalo ko pa sa sarili ko. Pagkatapos ay dinala ko yun sa likod bahay. Sinindihan ko ng apoy. Habang pinapanood ko ito na unti-unting nilalamon, pakiramdam ko ay parang ako yun. Parang unti-unti akong sinusunog, Mama Mia. Pagkatapos kong masunog yung robe ay pumasok na ako sa bahay. Kinuha ko yung mga kandadong binili ko. Yun ang ginamit ko panlock ng gate. Pagkatapos, Mama Mia, kinuha ko rin yung susi ng sasakyan. Nilagay ko sa kwarto. Nilock ko lahat ng pintuan, lahat ng bintana. Hindi pwedeng makapasok sa bahay ko si Bob. Kinabukasan, maaga pa lang ay tumawag na ako sa aking kaibigan na may kilalang abogado. Sinabi ko na sa kanya, Mama Mia, ang lahat ng mga nalaman ko. Ang lahat ng detalye. Sabi ng abogado, pwede daw po ako magsampa ng kaso. Concubinage. Dahil sa pangangaliwa ni Bob. May kulong pero si Bob lang ang makukulong. Hindi makukulong yung babae niya. Meron din namang may kulong. VAUSI, Mama Mia. VAUSI Act. Republic Act 9262. Pwede ako magsampa ng emotional na pang-aabuso, ng mental na pang-aabuso, at parehong may kulong yon. Pareho kay Maddie at kay Bob. Mama Mia, sabi ko sa abogado, pag-iisipan ko na muna. Pagkatapos namin mag-usap ay nagbihis ako. Pumunta ako ng bangko. Hindi naman kalakihan ang savings namin ni Bob pero meron. Winidraw ko lahat iyon, Mama Mia. Siguro dahil tahimik ako. Hindi akalain ni Bob. Naplanado ko lahat ng galaw ko simula nung malaman ko ang tungkol sa affair nilang dalawa. Pagkatapos ko ma-withdraw ang lahat ng savings ay nag-open ako ng account ng sakin lamang. At doon ko nilagay ang lahat ng pera ko. Pati mga alahas ni Bob, binenta ko, Mama Mia. Kung hindi ko maibenta, isinangla ko sa pawn shop at wala naman na akong balak na tubusin pa iyon. Pagkatapos ay tsaka ako bumalik sa bahay ng mga magulang ko. Humingi pa muna ako ng ilang araw sa kanila. Sila muna ang bahala sa mga anak ko. Sakto naman na nakauwi mula sa ibang bansa ang aking kapatid na wala pang asawa. Agad naman niya akong sinuportahan at ang sabi niya, siya munang mag-aalaga sa mga bata habang nakabakasyon siya. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay nag-isip ako ng mabuti. Pwede ko naman silang ipakulong kung gugustuhin ko talaga. Pero ayoko na. Sapat na sa akin na malaman ko na napahiya ko sila. Pagkatapos nun ay nag-consult na ako ng lawyer. Sabi ko, magpapaanal ako ng kasal. Yung perang nakuha ko mula sa joint account naming dalawa ng asawa ko, yun ang gagamitin kong pampaanal ng kasal naming dalawa. Hindi naging madali, Mama Mia. Pinuntahan pa talaga ako ni Bob, siningil yung perang nawawala sa account. Sabi ko, yun ang ipapapangwalang bisa namin sa kasal namin.
Ayaw niyang pumayag. Sabi niya, pwede daw naman naming pag-usapan ang aming problema at hindi naman kailangang humantong sa pagpapa-annul. Ano? Tingin mo ba kailangan pa kita? Tingin mo ba makakalimutan ko lahat ng ginawa mo sa akin? Hindi, Bob. At hindi ko hahayaang isipin ng mga anak natin, lalo pat pare-pareho silang mga babae, na okay lang ang lokohin ng kanilang asawa. Hindi ko na pinapasok si Bob sa bahay. Pagkatapos noon, Mama Mia, nag-file din ako ng report sa kanyang opisina at sa opisina ni Maddie. Oo na, hindi ko po tinupad ang sinabi kong hindi ko sila ipapahiya sa kanilang mga katrabaho at sa opisina sa kanilang ginawa. Hindi ako pumayag. Natanggal si Maddie sa trabaho. Si Bob naman, Mama Mia, ay na-demote. May trabaho pa rin siya dun sa kumpanyang yun, pero hindi na sa parehong posisyon. Sa ngayon po ay dinidinig pa rin ang aming annulment case. Wala pa pong desisyon. Sa ngayon, masasabi ko na medyo nasa mas okay na ako. Ang mga anak ko nasa akin. Kumuha na rin ako ng kasambahay para siyang tumutok sa kanila. Ako naman, Mama Mia, ay nag-focus na rin sa aking trabaho. Nakuha ko na rin yung promotion pero hindi ako pumayag na dun ako sa ibang branch o sa ibang lugar ilalagay. Sabi ko may mga anak ako, kailangan nila ako at hindi ko sila pwedeng iwan lalo pat wala silang ama na maaasahan. Mama Mia, sumusustento pa rin naman si Bob sa mga bata ngayon. Hindi na rin siya nakikipag-usap sa akin. Ang sabi ko, pumunta siya tuwing weekend, tuwing Sabado. Doon niya makikita at makakasama ang mga anak niya. Pero wala ako sa bahay. Hindi ko pa rin kayang makita si Bob, Mama Mia. Mismong sa annulment case naming dalawa ay hindi ako nagpapakita kapag nandun siya. Ayoko siyang makasama sa iisang lugar. Dahil bumabalik lahat ng sakit. Bumabalik lahat ng galit. Ang mga bata, sinabi ko naman na hindi na nila pwedeng dalhin ang galit nila sa kanilang ama. Pero hindi na rin kami pwedeng magkakabalikan pa. Matatalino po ang mga bata ngayon. Napakadali nilang maintindihan ang mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. Hindi na rin sila nag-insist na magkita pa kami ng kanilang ama. Sa tuwing nakikipagkita ang mga bata sa kanilang tatay, ay kasama nito ang mga magulang ko. Hindi ako pumapayag, Mama Mia, na sila-sila lang dahil baka kung saan dalhin ni Bob ang mga anak ko. Hindi ko na rin alam kung si Madison at si Bob ay nananatili pa rin bang magkarelasyon. Hindi ko na gustong alamin. Yung mga bata, hindi din sila nagkukwento sa akin tungkol sa araw nila kapag kasama nila ang kanilang ama. Naiintindihan nila, Mama Mia. Naiintindihan nila na hindi handa ang kanilang ina na mapakinggan ang anumang bagay tungkol sa kanilang walang kwentang ama. Mama Mia, sa ngayon masasabi kong mas maayos na ang kalagayan ko. Hindi perpekto, pero mas okay na ako. Nakakapag-focus na ako ngayon sa trabaho ko. Gumaganda na rin ang kita ko. Si Bob naman, in fairness sa kanya, kahit na na-demote siya, nagbibigay pa rin naman siya ng sapat na sustento para sa kanyang mga anak. At hindi ko naman yun itatanggal sa kanya na mabuti siyang ama. Hindi lang siya mabuting asawa sa akin. Maraming salamat po, Mama Mia, at naway itong aking kwento ay nagbigay ng lakas ng loob para sa mga babaeng naging biktimang katulad ko. Para sa mga babaeng niloko, sinaktan at trinaydor, hindi lang ng isang tao kundi ng 2 taong kanilang pinagkatiwalaan ng gusto. Hindi po natatapos ang buhay natin sa isang maling ginawa sa atin. Ang pagtatapos ng ating kwento at ng ating buhay ay nasa ating mga kamay. Kung hahayaan natin sila na masira tayo ng tuluyan, yun talaga ang mangyayari. Pero sana,
Sana magkaroon din kayo ng lakas ng loob na gaya ng nakuha ko para ipaglaban ang inyong mga sarili at ang inyong karapatan. Muli, lubos na gumagalang, Jennifer. Ang tapang ni Ate Jennifer, way to start the week, 'di ba? Way to start the new season. Charot. Hindi naman new season kasi season 4 pa rin naman tayo. Pero, 'di ba? Way to start the muling pagbabalik natin on live cam, 'di ba? Ayun. Thank you so much, Ate Jennifer. Parang ate na kita siguro. Oo, kasi 3 na anak mo, malalaki na rin. Sana maging mapayapa na ang buhay mo at sana mag-grant na yung annulment na yan para tuluyan ka ng makapag-move on. Dahil tingin ko, medyo ka pa rin, 'di ba? Galit ka pa rin dahil ayaw mo pang makita sa iisang silid ang iyong asawa. Excuse me, hindi pala asawa. Ang iyong manlolokong ex. Charot. Nako, sa mga lalaki dyan, alam mo kung saan ako mas naiinis? Dun sa part na parehong malapit sa kanya yung mga nagtraidor sa kanya. Yung babae, best friend niya simula elementary. 3 dekada silang magkasama. Yung lalaki naman, mahigit 20 dekada silang naging magkarelasyon simula high school, hanggang college, hanggang nagpakasal, hanggang nagkaroon ng mga anak, 'di ba? So, grabe talaga ang sakit nun dahil in all total naman, parang naging dependent na talaga totally itong si Jennifer sa kanyang asawa. Kasi kasama mo mula high school eh. Pinangakuan ka pa ng kasal, binigyan ka pa ng 3 anak, binigyan ka pa ng tahanan. So, ang maiisip mo talaga, pang forever na to. 'Di ba? Yung iba nga, kahit 2 taon pa lang nagsasama, iniisip ng pang forever para nang masisira nung nasaktan nung niloko. Paano pa kaya ang isang taong halos 30 dekada mong kasama at karelasyon, tapos nalaman mong nagloko sa'yo, tapos ang kasama pa talagang magloko, yung best friend mo pa talaga ng almost 30 years. 'Di ba? Alam mo, palakpakan natin si Ate Jennifer. Grabe, ibang klase ang tibay na meron ka. Ibang klase ng tatag ng loob na meron ka, 'di ba? May mga naririnig na tayong mga ganitong mga ganitong kwento na hindi nagpapadaig yung mga babae. Sana dumami pa kayo na hindi basta-basta nagpapadaig, hindi basta-basta nagpapaloko. Oo, nandun na tayo na kayo ay nagsumpaan sa harap ng Diyos, 'di ba, na for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Ganon. Pero alam nyo, hindi mo rin naman masisisi ang mga babaeng ganito na lumalaban, na pinaglalaban ang kanilang karapatan, pinaglalaban ang kanilang dignidad. Kasi bakit ganun? Bakit kailangan yung isang party lang, yung asawa lang, yung wife lang yung magtitiis? Parang siya lang ang kailangan na manindigan dun sa in sickness and in health, for better or for worse. Bakit ganun, 'di ba? Dapat pati lalaki din. Dapat equally accountable. Anyways, maraming salamat sa iyo, Ate Jennifer, sa kwentong ito. At syempre, salamat din sa inyo na nanonood ngayon sa ating muling pagbabalik. Sa pagbabalik ng inyong Mama Mia, thank you very much for being here. At syempre, bago tayo magpaalam, hello muna ako. Live na nating babatiin itong ating mga suking member. Maraming salamat sa inyong pananatili. Hi ako, kay Marlia Giana Shane, maraming salamat. Jasmine Magbanwa, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boycer, Smack Dax, Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, at maraming salamat din kay Ricky. Thank you very much sa pananatili, sa pagmamahal at sa hindi pang iiwan. Hello din ako sa ating mga suki na mga subscribers na lagi pa rin nandyan. Lagi din tayong sinusuportahan at hindi iniiwan. Ako, I love you. Ay ako kay Richel Villapane, kay Muhammad Shadi, maraming salamat. Lynn Gausin, Ruby Ramos, Fredeline de la Cruz, Elizabeth Lagunday, Christina Sison, Marge Gold, Leonida Ramirez, maraming salamat. At syempre sa lahat ng ating mga tagapakinig na laging nandyan, hindi nang iiwan. Ako naman, Estet Satore, tama po ba?
Hi din kay Ernesto Lapas, kay Charlene Baclohan, maraming salamat. Meracil Caro, thank you very much. Hello din kay Luna Lollipop. Maraming salamat Maricel Mina and Joey Alania. Sa mga hindi nabanggit, naku sa susunod, baka ikaw na ang babanggitin natin. Kaya huwag kang magsasawang mag-comment, huwag kang magsasawang manood at syempre sumuporta. Kung meron po kayong sariling kwento na nais nyong ibahagi sa atin, bukas po ang ating tanggapan. Ayan po, ang mamamiacdo0317@gmail.com. Diyan nyo po ipadala ang inyong mga emails, ang inyong mga kwento. O kung gusto nyo naman na personal tayong mag-usap, pwede din naman. Mag-message lang kayo, ha? Kung saan tayo mag-meet o kung ano ba. Gusto nyo bang, ang tawag dyan, online interview, gano'n. Maraming salamat. Paalam. Mag-ingat po kayo. Mwah! Love you. Bye!